Ito, 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sabi ay ganito, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Saglit tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa hapon na ito, Panginoon, ng iyong salita ay nabasa, Panginoon, at napakinggan ng aking mga kaibigan at mga kababayan. Aking dalangin, O Diyos, na ikaw ay manguna at mangusap. Gamitin mo lamang ang aking mga labi upang ang iyong salita ay mahayag sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Sino po ang tinutukoy ng Bible? Nasabi doon na siyang may ibig ng lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sino po ang ang nagsasabing siya ang may ibig? Ang sinasabi doon siya ay wala pong iba kundi ang Diyos. Dahil sa Kanya, dahil sa mahal tayo ng ating Panginoon, gusto ng Diyos na tayo maligtas, ang ginawa ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sariling anak, ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang sariling anak, kanyang bugtong na anak, upang ang sino man na sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak. So dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, ang tinutukoy na sanlibutan doon mga kaibigan ay ang mga taong namumuhay sa mundo. Kaya ikaw ay kasama, ako ay kasama, lahat ng mga taong nabubuhay sa mundo ay kasama doon sa tinutukoy ng Diyos na kanyang iniibig. Mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal ng Diyos ang bawat isa na nabubuhay sa mundong ito. At ayaw niya na tayo ay mapahamak. Saan ba tayo mapapahamak, mga kaibigan? Sa kasalanan. Ang kasalanan ay simpleng bagay na natutunan ng tao, bata ka man o may edad na. Minsan nga mga bata palang marunong na magbura. Ang pagmumura, alam natin na ito ay mali. Kapag ikaw nga ay nagbura, pipitikin ng iyong mama o ng iyong nanay o ng iyong lola ang iyong bibig. Sino nakaranas nito? Sino nakaranas dito pinitik ang kanyang bibig? Di ba? Ibig sabihin, alam ng mama mo, alam ng lola mo, alam ng nanay mo na mali ang pagmumura. At kung sa paningin ng tao ito ay mali, mali yan sa harapan ng Diyos. At sabi ng Bible, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. Anong kamatayan ang tinutukoy dito, mga kaibigan? Sabi ng Revelation chapter 21 verse 8. Pakinggan ninyo, mga kaibigan at mga bata. Sabi dito, ngunit sa mga duwag. Anong duwag ang tinutukoy dito? Hindi ito duwag na ikaw ay takot makipag-away. Although dapat talagang hindi tayo nakikipag-away. Hindi yun dahil ikaw ay takot. Kundi pag sinabing duwag, sabi ng Bible, ito yung takot kang gawin ang alam mong tama. Alam mo lang tama, hindi mo ginagawa. Mas ginagawa mo pa rin yung hindi tama. Sabi po, ganito, ulitin ko ha. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Sinong nagsinungaling dito? Diba? Sabing, nag-toothbrush ka na. Opo, pero hindi pa po pala. Diba? Sabi ay ganito, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito yung tinatawag na kamatayan na sinabi ng Bible, sabi ng talata kanina na aking sinabi, Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
At ang kamatayan na tinutukoy ng kabayaran ng kasalanan, ito po iyon. Sabi ulitin ko mga kaibigan, sabi doon, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy. Nakakita ka na ng dagat? Dito sa Naik may dagat. Ang pinagkaiba lang, itong dagat sa Naik, itong Manila Bay, di ba? Tubig yan. Pero yung dagat-dagatan na mapupuntahan ng taong makasalanan ay apoy. Isipin mo, nagsiswimming ka, lumalangoy ka sa dagat na apoy. Di ba't napakasakit? Ang pinagkaiba lang, pagdating ng tao doon, kahit gustuhin niyang mamatay, hindi siya mamamatay. Nasusunog na ang kaluluwa, nasusunog na ang tao, pero hindi pa rin siya namamatay. Ganon kasaklap ang sasapitin ng taong makasalanan kapag siya ay binawian ng buhay. Subalit ang magandang balita, kaya ay pinapangaral ang salita ng Diyos upang ang mga taong makasalanan na katulad mo at katulad ko ay maisalba ng ating Diyos sa kapahamakan. Amen? Kaya mga kaibigan, mga kabataan na naririto, sabi ng Bible na ating binasa kanina, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos na walang bayad, na buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon mga kaibigan ay araw ng mga puso. Kaya mga kaibigan, sa panahon na ito, mas lalo nating alalahanin ang puso ng Diyos. Sapagkat dahil sa puso ng Diyos, dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos, tayo ay Kanyang iniligtas. Tayo ay Kanyang ililigtas. Tayo ay Kanyang tutubusin kung papayagan lang natin si Kristo sa ating buhay. Ngayong hapon mga kaibigan, sa lahat ng naririto, mga bata, at mga magulang na nakakarinig ng speaker na ito, nais mo ba tanggapin ang pagliligtas na inaalok ng Panginoong Hesus? Sino ang nais tanggapin ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Praise God sa mga kabataan na ito. Praise God. Sumabay po tayo sa maikling panalangin, panalangin ng pagsisisi, panalangin ng paglapit sa ating Panginoong Hesus. Magsisimula na po tayo. Ariin niyo po na sarili niyo itong panalangin. Pangungunahan ko lamang kayo. Sabihin niyo, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus. Litin niyo po, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus. Maraming salamat po Maraming salamat po sa pag-aalay mo ng buhay pag-aalay mo ng buhay para sa akin. para sa akin. Ako po ay makasalanan. Po ay makasalanan. Ako po ay nakagawa ng kasalanan. Po ay nakagawa ng kasalanan. Sinadya ko man po ito o hindi. Hindi ako man po ito hindi. Kaya sa oras na ito, Oras na ito. humihingi po ako ng tawad Hihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. lahat ng aking mga Inatanggap kita, Panginoong Hesus, Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon, bilang Panginoon, tagapagligtas pagligtas ng aking buhay. aking buhay. Simula sa oras na ito, Oras na pinapayagan kita, payagan kita, aghari maghari sa aking puso. aking puso. Salamat po, Panginoong Salamat Hesus, po, Panginoong Hesus, sa kapatawaran ng kasalanan, tawaran ng kasalanan, sa kaligtasan, ligtasan, at sa buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin. Ang panalangin, In Jesus' name, Jesus name. Amen. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi ng Bible, sino man ang nagsitanggap sa Panginoon ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? At lagi ko pong sinasabi, mga kaibigan, ang kasalanan ay hindi yan kaagad-agad mawawala sa ating buhay. Diba? Yung lalo mga kabataan, mga laging nanonood ng iba't ibang panoorin, natututong magbura. At kapag natutunan na ng tao, ng kabataan, ang pagmumura, mahirap na yung tanggalin kaagad. Mahirap yan tanggalin. Kaya kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon.
Amen? Kaya ngayong hapon, kami po ay nais po namin sabihin sa inyo, hindi po namin kayo dadalhan ng panibagong relihiyon. Ang relihiyon ay napakarami na sa mundong ito. At dahil sa relihiyon, mayroong mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag po natin pag-usapan ng relihiyon. Ang pag-usapan natin ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya't kayo po, hindi po namin ipapasa anumang relihiyon meron kami. Ang ipinapasa namin sa inyo ay ang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kami po ay ang grupo ng lalaki at babae na nakaranas ng pagbabago ng buhay. Ang pangalan po ng aming church, The Potter's House Christian Center. At dito po yan, mayroon po mga kabataan dito na nakadalo na. Diyan lang yan sa Pagtawid. Amen? At mamaya, alas 6, ay meron po kaming gawain, revival service. Ang speaker po namin ay from Los Baños, Laguna pa. From Los Baños, Laguna. Kaya pwede po kayong pumunta. Welcome na welcome kayo mga kabataan. At sa mga magulang na naririto, ay welcome din po kayo doon. Tawid lamang po dyan sa kalsada, makikita nyo na ang signboard namin, The Potter's House Christian Center. Okay? So, sa aking pagtatapos ay nais ko pong manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa biyaya mo ngayong hapon Panginoon na ang iyong salita ay malayang naipangaral. O Diyos, salamat Panginoon sa mga kabataan na ito, mga bata Panginoon na nakikinig at seryoso Panginoon na seryosong gustong matutunan Panginoon ang iyong salita Panginoon. Kaya ang aking dalangin, ang kanilang kasabikan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Huwag mo itong alisin sa kanila, Panginoon. Gamitin mo ito, O Diyos, upang sila ay mapalapit pa sa iyo, Panginoon. Aking dalangin, O Diyos, pagpalain mo ang mga taong naririto, lalo na mga kabataan na naririto, Panginoon. Ingatan mo sa kanilang araw-araw na buhay, ang mga nanunungkulan, Panginoon, sa barangay na ito, sa bayan na ito ng Naik, O Diyos, bigyan mo sila ng karunungan, pagpalain mo ang kanilang pamumuno, Panginoon, maging kagamit-gamit sila, O Diyos, sa pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan para sa bayang ito. Gamitin mo rin sila sa pagunlad ng bayang ito at ng barangay na ito. Maraming salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So, salamat sa inyong pakikinig mga bata at salamat din po sa inyong pakikinig. God bless you po. Dito po kami nagtatapos. Christian Center, Governor Drive, Sabang Naik, Cavite. Punta po kayo anniversary ng church na to. Thank you. Nakapunta na ba kayo? Hindi pa. For watching and sharing. Follow for more. Thank you, and God bless.